Hello, hello. Magandang gabi. Itong content na gagawin natin, revisit lang to ha. Kasi na-content ko na to dati eh. It so happen na may nag-PM sa akin na nag-request. Binalikan ko yung dating video ko. Medyo outdated na rin. At walang masyadong views nun. Kasi hindi pa yata ako paranormal nung na-content ko na ito. So magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. Kamusta na kayo? So ito, tungkol ito dun sa dun sa namatay na nanay niya na naiwan yung paboritong flashlight. 'Di ba? Na nagmumulto daw di umano. So panoorin natin 'to mga kababayan ko. Doon sa mga nakapanood na nito dati noon, ulitin natin ha. Sa may bagong reaction. Bago mag 40 days ang pumanaw ng ina ni Bong, nagparamdam di mano sa pamagitan ng paborito nitong flashlight at lahat ng ito caught on camera. Biskuit yan. Naalala ko tuloy na nanay ko. Kasi eh. Kay Emma ka mag-thank you eh. Si Emma nandito. Biglang nagdilim ang mundo ni Bong sa pagpanaw kamakailan ng kanyang nanay Maria. Masakit syempre. Hanggat nandyan pa yung mga magulang nyo, alagaan nyo na, sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin na mahal kita. Pero ang Alam mo yung nanay ko, ito ma-share ko lang no. Cool naman kami nun eh. Kaya lang sometimes, kaya minsan hindi ko nakokontak. Minsan nauuwi kami sa sa pag-aaway. Hindi kasi, yung nanay ko kasi, yun eh, yung makulit yun. Yung parang ganito kasi, gusto ko kasi minsan tatawag ako sa nanay ko. Gusto ko magkwentuhan lang kami. O ano ba nangyayari? Alam mo yung biglang magsisingit ng mga bagay na, na nakakabwisit. Katulad nun, hello mami, kamusta ka na? Anong ginagawa mo dyan? Biglang babanat sa'yo. Uy, kailan mo pipirmahan yung tungkol sa lupa? Kasi yung nanay ko kasi, di ba yung kapatid kong babae namatay na, no? Yung dalawang anak kasi ng kapatid ko na babae, iniwan din ng tatay. Now, hindi, may kwento ko lang, at least kahit pa paano maintindihan niyo yung side ko. Dito nagpapaliwanag, no? Ngayon, yung dalawang anak ng ate ko na iwan sa nanay ko. Namatay nga yung nanay nila, yung kapatid ko. Namatay. Walang naiwan dun sa dalawa. Yung ate ko kasi noon, medyo hindi marunong magnegosyo eh. Nabigyan na siya ng parte niya. Kumbaga yung parte niya, actually malaki nga ang portion kasi may kaya kami dati. Umalis lang ako sa amin kasi masyadong magulo, mga mukhang pera yung mga tao. Ang nangyari, yung ate ko kasi, siya yung humawak na negosyo namin, ayoko na makialam. Siguro sa wrong move, no? Mga bad decisions, medyo nalugi. So may mga, talagang walang natira dun sa nakuha niya. 'Di ba? Now, namatay siya na-ambush kasi ang kapatid ko eh. Yung dalawang anak niya naiwan sa nanay ko. Tapos ang gusto mangyari ng nanay ko, sabi sa akin, total may bahay ka naman diyan sa Manila. yung para sa iyo ibigay na lang natin sa pamangkin mo kasi kawawa naman. Sabi ko, tangina naman na yan, kako. Wala akong nakuha sa atin, tapos yung matitirang sa akin, ibibigay mo pa dyan. Kasalanan ko ba kung walang naiwan dyan yung magulang niyan? Di ba? Hindi, kasi ikaw may bahay ka naman na dyan sa Manila. Sabi ko, mami, yung bahay ko, binili ko yun. Dugot pawis ko yung yung ito. Dugot pawis ko yung pinuhunan dito. Hindi ko hiningi yung yung pagkakaroon ko ng bahay. Iba yung mamanahin ko sa inyo. Kasi bago ako lumayas, nagpagawa ako ng last will sa nanay ko eh. Ng last will na testament.
ang gusto niya mangyari, baguhin. Eh, ang ginagawa ko, since matanda na yung nanay ko, may sakit na rin, hindi ko na, lagi kong ina-avoid yung topic na yun kasi nagkakainitan talaga kaming dalawa. Eh, sabi nyo, kamustahin mo naman ang nanay. Ginagawa ko naman. Ginagawa ko kung lahat ng pwede kong, ginagawa ko naman. Ang problema kasi minsan, naglabas na ng sama ng loob dito no. Hindi, ang problema kasi minsan, yung napupunta kami sa topic na hindi maganda. 'Di ba? Kahit gustuhin ko man na yung nanay ko, kausapin. Yung bang bigla na lang mapupunta kami na, napirmahan mo na ba? Gusto mo na bang pirmahan yung Hanggat maaari, padala lang ako ng allowance yun lang ang gagawin ko Kesa, nung Mother's Day, kinausap ko. Ito kinausap ko nung Mother's Day. Tawag ako, hello mami, happy Mother's Day. Ang bungad agad sa akin, nakapag-desisyon ka na. Diyos ko naman. Anyway, pagpatuloy na nga natin to. Ano ba itong... Ilaw ng kanilang tahanan, tila hindi pa raw lubusan, lumilisan. Ilang araw lang matapos itong ilibing, sunod-sunod na raw itong nagparamdam. Pagtingin ko, nakita ko nga yung kanyang flashlight. Nasa sahig. Binalik ko siya, nakatayo. Pero the next day, nakahiga siya. Sa isang araw, 3 to 5 times nangyayari. Sa isang araw daw, 3 to 5 times na nangyayari. Yung pagpaparamdam. At ang isa sa mga pagpaparamdam na yon, tila nahuli pa. So ito yung ito yung video. Pwede ba nating di ba ako makaka-copyright? Sige. Ito lang naman So, meron siyang TikTok account. Si Kuya. So ito daw yung pagpaparamdam. Diyos ko naman, akala ko nung papakita na. Sige, pagpatuloy muna. Bunso sa magkakapatid, si Bong. Spoiled nga ako dyan kay nanay. Kasi kahit anong hilingin mo, kahit hating gabi, bibilang ka niya. Simula nung namatay sa atake sa puso ang kanilang ama, si Bong na ang nag-alaga sa kanilang ina. Sa kwartong ito raw madalas naglalagi ang kanilang ina. Pero dahil lampshade lang daw ang nagbibigay liwanag sa kwarto, si Nanay Maria madalas bumili ng mga mumurahin at disposable na flashlight. Bumibili siya ng flashlight na tigta 10 pesos. Kaya raw naisipan ni Bong na regaluhan ng kanyang ina ng matibay na flashlight. Yung flashlight na yun yung lagi niyang katabi sa pagtulog para makita niya yung wall clock na flashlight niya. Automatic yun, nag-check siya ng oras. Basta bumukas yung flashlight. Hanggang nito lang Mayo, unti-unti na raw nangihina si Nanay Maria. Meron siyang iniinit. Matanda na. Yung dibdib niya minsan sumasakit. Hanggang nito lang May 28, pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, napansin ni Bong wala nang buhay si Nanay. 88 anyos ito. Nasasaktan ako, sabi ko nga, hindi man lang ako pinahirapan. Handa naman akong maghirap. Iwan mo na lang kami dito. Pero matapos At least kahit pa paano, okay na rin para sa nanay mo yun, di ba? Kaysa nakita mo yung nanay mo na nakatubo sa hospital, okay na yan. At least kahit pa paano, lahat naman, dyan naman patutungo. Pero doon sa nangyari sa nanay mo, yan na yung pinakamagandang senaryo. Di ba? Okay na yan. Hindi man maganda pakinggan na okay na, parang sinasabi ko na okay na. Pero kung papipiliin ka ba, gusto mo ba nakikita mo yung nanay mo na nahihirapan? Di ba? Doon din naman patutungo yun. Okay na yan. Yung ganyan. Yun na yung pinakamagandang paglisan ng nanay mo. Wala nang iba pa. mailibing ang kanilang ina, nagsimula na raw ang mga kakatuwang pangyayari sa kanilang bahay. At 3 araw bago ang ika-40th day ng... Ayos yung pangalan ni nanay, oh. Tama. Maria Magdugo. Ayos no? Magdugo.
pamantayan ng kanilang ina. Ang di manoy pagpaparamdam ni nanay, nakuhanan ni Bong ng video. Walang kukurap sa mga susunod na eksena. So ito na yung video, no? Ito. So makikita nyo dyan, nagvi-video si kuya. Habang nakatingin sa kamera si Bong, mapapansin sa kanyang likuran ang nakatayong flashlight ni Nanay Maria. Matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong natumba. At unti-unti pang gumalaw. Doon pa lang, just sa video na yan, may mali na dyan eh. 'Di ba? May nararamdaman na kayong mali just sa video na yan eh. Unang-una, ito ha, ito sinabi ko na ito dati sa reaction video ko na to. Unang-una, alam niya na agad na gagalaw ito. Gagalaw itong flashlight. Alam niya na. Parang saktong-sakto no nag-video siya, gagalaw na ito. Alam niya na eh. Kumbaga, focus na agad yung camera niya sa flashlight eh. At pangalawa, wala man lang siya reaksyon. Habang nangyayari yung paranormal. O ito naman yung mga i-raise na argument, no? Kasi bungo, ayon dun sa account ni Kuya, 3 to 5 times daw mangyari sa isang araw. So meaning, alam niya na talaga na mangyayari yan. So inaantabayan na niya. Okay, i-check natin, ano? Pero yung paggalaw niyan, hindi ka ba parang masusurprise man lang? I know, inaasahan mo, pero paranormal kasi yung nangyayari na yan. Hindi kasi normal yan eh. Wala man lang ako naririnig na yan oh, gumalaw, nakita nyo ba? Di ba? Parang ganun man lang sana eh. Pero yung parang, alam mo yun, parang normal lang sa kanya na ganyan, no? Parang out of nowhere, nag-video ka. Kasi usually, ang mga paranormal kasi, nakakapture yan ng ng aksidente eh. Hindi mo naman mapipredict kung kailan mangyayari talaga yan eh. Pag paranormal, di ba? Ano ang reason bakit ka nagvi-video? Dahil lang ba dito? Swerte mo naman. Alam mo naman kung kailan magpaparamdam yung nanay mo. 'Di ba? Okay lang sana halimbawa ganito, no? Nagvo-vlog ka. Guys, nandito tayo ngayon. Ang gagawin ko ngayon ay let's say gugupitin ko yung kuko ko. Alam mo 'yun, yung may purpose ka. Parang ganito, no? Ang tunay na purpose ko, ito nangyari sa akin 'to. Nasa akin pa ba yung video? Nangyari sa akin 'to, ha. Nagvo-vlog ako. Nakikita nyo tong salamin sa likod ko, ito, yung case na to. Nakita ko nung nagvo-vlog ako, ito itungkol yata dun sa dun sa vlog ko na may title na Buwis Buhay. Ayoko sabihin ko anong part dun. Binlurred ko yun eh. Kasi nung sinot ko yung vlog ko na yon, galing ako Ozone Disco sa Timog. So, nung nagbablog ako, may nakita akong dumaan dito. Habang nagbablog ako, nakita ko na yon. Ang ginawa ko, for example, ganito yung monitor, no? Nagre-react ako basta nagre-react ako noon, blah, 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 blah. Nakita ko na siyang dumaan dito. Ang ginawa ko, kinabahan na ako noon eh, habang nagsasalita ako, ang ginawa ko, hinarang ko ng ganyan. Minove ko na. Kasi ayoko nang makita eh. Gusto ko matapos yung vlog ko kasi pag binigyan ko ng focus yon, uulit na naman uli ako. Di ba? Ginanyan ko siya. Doon sa sige na nga, pakita ko sa'yo. Binura ko na yung original copy nun eh. Kasi ayoko talaga makita. Ang itsura nun, naglakad siya eh. Someone na naglakad dito. Tamo ha? Ang makikita nyo na lang yung blurred version. Matagal na to, hindi
Hindi ko to inaano eh. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung may kakaroon ng paranormal, dapat hindi mo inaasahan yan. Hindi ko sinasabing paranormal yun nangyari sa akin ha. Pero napaka-weird nun. Tama, pakita ko sa inyo. Ito na lang yung blurred version. Wala na yung ano eh. Wala na yung mismong video, binura ko na eh. Ayoko na makita eh. Hindi ko rin sinabi kay Sir Ed eh. Baka mamaya kung ano-ano na maikwento sa akin eh. Asa na ba yun yung video na yun? Yung tungkol yata yung sa may... Ito, buwis buhay. Dito sa part na habang nire-reakan ko to si Sharon Cuneta, yung kay Kiko to, di ba? Yung tungkol dun sa yung wow, dagat. Makikita nyo dito sa tabi ko, nakikita yung reflection nito, no? Yan, ito. Yung lagayan ko ng sombrero. Pag pinlay ko yan, tamo. Wow, dagat! Hindi na naman din tinuloy dun sa wow dagat kasi Di ba binlurred ko na? Kasi nakita ko talaga dumaan dyan. Tapos ang ginawa ko, nung nakita ko yan, ako may hika. May ask ko yung mga anak na gusto talaga ang dagat important sa amin na dinala na yung mga anak na. Gusto ko nang itanong ba't po kayo hindi po si Kivo? so yun, yun yung ano niya. Nung nakita ko, minove ko na. Na-distract na ako eh. Nung time na yan, malakas pati ang ulan dito sa amin. Eh, mag-isa lang ako sa bahay eh. Ayan o. Di ba malinaw pa yan. Sa wow dagat kasi Biglang binlurred ko yan. may ask ko yung mga anak na gusto talaga ang dagat important sa amin na dinala na yung mga anak na. Gusto ko nang itanong ba't Tapos, po kayo hindi po si Kivo? Nung nakita ko yan, yun yung ano niya, doon sa batas, inano ko, kinover ko, ginanyan ko, kasi baka mamaya makita ko uli. Pero nung time na yan, hindi ko muna, parang ano lang yun eh, ang pagkakatingin ko doon, parang, hindi naman as paranormal ang tingin ko noon. Parang feeling ko na malikmata ako, na may nakita ako. Now, para hindi ako ma-distract, minove ko na yung screen ko. Minove ko na siya. Ngayon, nung replay ko, nung na-upload ko na, nakita ko yun. Kinilabutan na ako. As in, naglakad talaga siya. Ewan ko kung may ibabalik pa ito, no, yung na blurred. Kung kasi sa bagay, kaya nyo pa bang i-recover yan? Hindi na, binura ko na kasi yan eh, kasi ayoko mo talagang makita eh. Di ba, matagal na yan, 2 days ago. Matagal na ba yung 2 days ago? Ang ibig ko lang sabihin, pag may paranormal na nangyayari, hindi ko sinasabing paranormal baka kasi debunkable din naman yun eh. Pero kinabahan ako nung nakita ko talaga yun. Now, dito naman kasi, para sa akin kasi, pag paranormal yun nangyayari, dapat may ginagawa kang iba, hindi mo dapat may expect na yan. Pwera na lang kung nag-ghost hunting ka. Pero dito kasi, wala ka namang ginagawa eh. Parang halatang hinihintay mo lang talaga. At nung nangyari, hindi ka man lang nabigla. Kahit pa sabihin mong naranasan mo na before yan, paranormal kasi yan nangyayari eh. Dapat magre-react ka pa rin eh. Kasi hindi ito normal. Yang nakikita mo na yan. 'Di ba? Parang ganito eh, pag naglalakad ka sa kalsada, 'di ba, may nakita kang pusa, hindi mo naman napapansinin 'yan eh. Kasi usual mo na nakikita 'yun eh, aso, pusa, 'di ba? Eh naglalakad ka, biglang may nakita kang dinosaur. Baka picturean mo pa 'yun. 'Di ba? Oy, dinosaur, 'di ba? Kasi hindi mo talaga ordinaryo, kahit nga sa kotse eh, may makita ka lang na Ferrari na nadadaan sa harap mo na hindi mo usual makikita. Ano ka eh, madadala ka ng masusurprise ka eh. Pero ito, di ba, men, walang ano-ano sa mukha niya. Wala na lang itong Wala lang, gumanon. at unti-unti pang gumalaw. Ang nahulog na flashlight ibinalik sa ibabaw ng cabinet. Tapos yan na naman,
Matapos lang ang Yung magde-debunk dito, nauobserbahan, every time na may gesture siyang gagawin, parang signal niya yun eh. Every time na may gesture siyang gagawin, gagalaw yung flashlight, tinan mo ha. Dito sa una, ganun din ang nangyayari. Every time na gagalaw siya, gagalaw din yung flashlight. sunod na eksena. Tama ha. Habang nakatingin sa camera si Bong, mapapansin sa kanyang likuran ang nakatayong flash. Gagalaw yung ulo niya, gagalaw din yung flashlight. Matapos ang ilang segundo, bigla na Gagalaw ulo, gagalaw yung flashlight. Diba? at unti-unti pa. Tapos gagalaw uli siya, gagalaw uli yung flashlight. Diba? Una muna, gumanon siya. Gagalaw yung flashlight. Then gaganunin niya yung kamay niya. Gagalaw uli yung flashlight. Every time na gagalaw yung flashlight, kasabay ng paggalaw niya. Ang nahulog Katulad niyan, ano? Hahawakan niya yung buhok niya, gagalaw yung flashlight. Tinan mo. na flashlight ibinalik sa ibabaw ng Diba? Hinawakan yung buhok niya. lang ang ilang segundo. Bigla namang gumalaw ang katabi nitong helmet. Yung helmet naman pala ang gumalaw. At ang flashlight muling natumba. Tapos wala pa siyang reaction, ano? Bullshit. Parang mapatunayan na walang tali o kahit na anong nakadikit sa flashlight. Inilapit pa niya Talagang ano, kin-close up niya eh. ito sa camera. Matapos ang ilang segundo, habang nakapahiga ang flashlight, bigla na naman itong gumalaw na para pang sumasayaw. Tataka nga, meron ba siyang pinapahanak? Kasi flashlight eh. Sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad spirit ba to? Iniisip ko baka meron ba siyang gustong sabihin sa akin na may tinago siya sa isang madilim na lugar? Para maliwanagan si Bong, humingi sila ng tulong sa isang paranormal Sir J. Costura. Try po natin makipag-communicate kung sinanay ba talaga ang gumalaw ng flashlight. May tumunog, narinig mo. So naman, lahat na lang, ano? May nakita akong nakadust. Nakita daw siya naka-duster. Malamang nanay kasi yung pinapaano sa'yo eh. Na-cold reading muna. Nakita daw siya naka-duster. O kita mo, this time hindi na siya gumagamit ng baraha. Nararamdaman niya na. Ba't doon sa iba nagbabaraha ka pa? Abangan mamaya, yumaong ina nagparamdam daw sa kanilang bahay sa pamagitan ng pagpapagalaw ng mga gamit. Para mabigyan ng liwanag ang pangyayaring ito, mag-iimbestiga ang paranormal researcher na si J. Costura. Medyo may goosebumps ako dito na kung sino ka man nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to. Kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight na nasa harap namin. Tanong ni Bong sa kanyang TikTok video, totoo nga kayang Hindi. gumagana pa ang espiritu ng yumao sa loob ng 40 days matapos itong mamatay? Bago kasi mag 40 days mula nung namatay ang kanilang ina, ang mga gamit sa bahay ni Bong misteryosong biglang gumagalaw. Bagay na in-upload niya sa TikTok. Yun ang purpose nun. In-upload niya sa TikTok. Diba? Yun ang purpose. Tataka nga, meron ba siyang pinapahanak? Kasi flashlight eh. Sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad spirit ba to? Iniisip ko baka meron ba siyang gustong sabihin sa akin na may tinago siya sa isang madilim na lugar? Bigyan ng mga comment to. Nakatali sa kanang kamay niya yung flashlight kaya parang di siya mapakali. At nakatago yung kamay niya, yun parang hindi halata. Halata naman siya mismo yung gumagalaw.
Galingan nyo nila acting nyo. Ginagamit mo pa pagkamatay ng mama mo. Kung totoo yan, eh di lahat na namatayan, lahat may ganyang pangyayari. Aha. Bakit ito? Sinasabi ko nito, bakit hindi man lang siya nagulat? 'Di ba? Parang alam niya na gumagalaw yung flashlight ni hindi man lang tiningnan. This isn't true. I can tell you, left arm it moves whenever the flashlight moves, 'di ba? Gumagalaw yung kaliwang kamay niya pag gumagalaw yung flashlight, na obserbahan din ng mga tao. Hindi ko naman kailangan i-prove sa'yo kung totoo or hindi. Basta No, hindi. Inano mo yan eh. Ba't di na kailangan? Yan ang palusot kadalasan ng mga namimake eh. Hindi ko na kailangan sa inyo i-prove kung totoo o hindi. Kadalasan yan ang palusot eh. Nilagay mo sa ano yan eh. Nilagay mo sa public yan eh. At diniklara mo yan na paranormal. 'Di ba? Ngayon, dapat hindi ka na-offend sa mga ganong banat. Eh di, tingnan kung fake o hindi. ano ko lang, nangyayari to. Sa physics, ang isang bagay Kung ako dyan, yan eh, tataniman ko ng CCTV yan eh. Kung anong mangyayari eh. na at rest ay Pag walang nangyari yan, let's say, tataniman ko ng CCTV, ang claim niya kasi, sa isang araw, 3 beses daw mangyari, average. Tataniman ko ng CCTV yan. Tapos, iiwanan ko sila ng 1 linggo. Ngayon, kada araw, i-review ko yung CCTV. Kapag walang nangyari ng 1 linggo, peke yan. Imposibleng walang mangyayari yun eh. Ano yun, nakaramdam yung multo na may CCTV? nanatiling at rest. At gagalaw ito kapag naglagay tayo ng external force o nag-apply tayo ng external force. Napaka-imposible na gumalaw ang isang bagay, pwera na lang kung ito ay nasa unequilibrium state. Yung sum ng lahat ng forces niya ay hindi equal to 0. Masasabi natin hindi siya edited. Pero Hindi naman. manipulated. Pagka may motion siyang gagawin, nag-extracurricular gesture. Kung binabatak niya yung tinali niya sa helmet at camera, gumagawa ka ng gesture para hindi mapansin niya. Pero nung binabatak niya yung helmet, since mabigat at maraming inikutan ng wire, pumapuwersa siya. Kung mapapansin niyo yung gesture ng katawan niya. Malayo ako dun sa area. Oo nga, no? Inikutan ng wire, pumapuwersa siya. Tamo ha, mabigat yung helmet, tinan mo yung katawan niya. Kung mapapansin niyo yung gesture ng katawan niya. Malayo ako dun sa Ano ba yan, yung Camera, gumagawa ka ng gesture para hindi mapansin niya. Pero nung binabatak niya yung helmet, since mabigat at maraming inikutan ng wire, pumapuwersa siya. Kung mapapansin niyo yung gesture ng katawan niya. malayo ako dun sa area. hindi depende sa'yo malayo sa ere. Tali nga eh! Di ba? Magtatali ka ba kung maikli lang yung ano mo? Kaya nga nilagyan mo ng tali dahil kailangan mo nasa distansya ka. Nandun ako halos. Layo yan, mga 1.5 meter ang layo. Kahit imposible sa may tali yon? Invalid. Maghahat. Pinakita ko na pala yung flashlight. Ilapad ko na. Kaya na mag-decide. Kaya nga, nagde-decide nga kaming peke. Halatang defensive to eh. Gagalaw. Hindi ako yung taong mapamahiin. Pero yung time na yon, alam kong siya yun. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa paranormal researcher na si Jay nako. Costura. Kaya dito sila. Pag yan ay sinabi na may kaluluwa, peke ito si Sir J. Costura. Kung sino ka mang nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to, kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight. So, walang pangyayari mo. So, hindi siya mental. Ang sinabi ni Mother sa cards is hindi siya ang gumalaw ng flashlight. Ako po kung mapagabag sa akin. Bakit po flashlight? Hindi po ba parang may pinapahanap na sa akin sa isang matilim na lugar o bakit? Kaya ilaw kasi kahit wala na siya, siya pa rin magbibigay ng ilaw at direction sa'yo. Ano yun? Sinabi mo na nga na hindi nanay nagpapagalo ng flashlight eh. Tapos sasabi mo, kaya ilaw, siya pa rin na nagbibigay ng ano. Masyadong generic, no? Bullshit. So, pwede mong pagalawin ang elemental. Po flashlight? Hindi po ba parang may pinapahanap na sa akin sa isang matilim na lugar o
ilaw at direksyon sa'yo as inspiration po. Wala akong nakikitang may pinapahanap siya na anumang bagay, like dokumento or kung ano man. So, for me, the flashlight symbolize you to move forward. She will give you a light. Sabi mo nga hindi yung nanay niya nagpapagalaw tapos nagsisimbolize yung flashlight to move forward. Medyo tumaya yung balahibo ko dito na part. Ayan oh. Sino nakahiga dito? Si Mother. Ito, oo. So, dito si Mother. Tapos yung Tanong! Naghahanap yan ng cold reading niya. flashlight is lagi mong katabi niya sa pagtulog mo. Kuya, may mga pinapakita siya sa aking papel. It's kind of signatory. Nasaan yung dito? Akala ko ba walang dokumento? Tinan mo, contradicting yung inaano ni Jay Costura. Tamo. Po. Wala akong nakikitang may pinapahanap siya na anumang bagay, like dokumento or... Oh, wala naman pala tapos biglang pagdating mo doon sa kwarto, sasabihin mo. So, dito si Mother. Tapos yung flashlight is Siguro nakwentuhan ito ng yung tungkol sa mga na cold reading niya si Kuya kasi may sinasabi si Kuya na pinapahanap eh. 'Di ba? Na baka daw siguro sa lupa or hindi naman na-mention no. Kasi kataka-taka kinukontra ni Jay Costura yung sarili niya eh. pagtulog mo. Kuya, may mga pinapakita siya sa aking papel. It's kind of signatory. Nasaan yung titulo ng lupa? 'Di ba? Kanina wala naman daw document tapos ngayon biglang titulo na ng lupa. Ano ba? Ginagago tayo eh. Sa kapatid ko. Ayaw niya ito ipabenta or what or Ayaw niya talaga. Ayaw niya ipabenta. Nakwentuhan ka na. Galing cold reading yung Galing cold reading yung mga reading niya eh. At least medyo nalinawan na. Ang lang, yung hindi natin nasagot kung sino man yung nagpagalaw. Sino man ang nagpagalaw ng gamit na to. Psychic ka, dapat alam mo yun eh. Kung... Ako alam ko nga kung sino nagpagalaw niyan eh. Kahit na hindi ako psychic eh. Pati yung kaninang in-interview na nagsuri, alam niya rin kung sino nagpagalaw. Diba? Ang ipasalamat lang natin is unharmed kayo, hindi kayo nasugatan, kumbaga walang possession na nangyari sa inyo. Generic! Maraming mga bagay sa mundo na mahirap bigyang linaw, pero iisa ang maliwanag. Iisa maliwanag na imbento yung video. So, yan lang po muna mga pag-usapan natin ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!